atin pong kausapin and we say thank you sa kanya pong maagang pagbangon para po sa ating programa. Former Defense Secretary, former Senator, alright, and Professor Orly Mercado. Good morning po, Professor, Senador, Secretary. Good morning, sir. Orly lang. Paring Orly na lang. Pwede bang paring Orly na lang? DJ, good morning. Good morning. Sige po, Secretary Sir Orly, pakikwento nga po sa amin, ano ba ang kasaysayan nitong BRP Sierra Madre kung bakit ito na balahaw dyan sa Ayungin Shoal? Alam mo, sinasabi ko sa mga estudyante ko, napaka-importante ng tatlong salita na natutunan ko. Una, hindsight, insight, and foresight. Hindsight, napaka-importante na naiintindihan natin ang pinanggalingan ng ating mga desisyon. So it is very important for us to be able to focus on what happened, to understand where you are. That gives you insight. When you understand where you are, doon ka makaka-project ng future, yung foresight. Sa pagbalik natin ng kasaysayan, mahirap mag-lecture ng matagal, mawalan tayo ng listener. No? Pero ang importante lang na maisip natin, noong 1995, even before 1995, nagkakaroon ng mga skirmishes o mga iringan doon sa South China Sea. Tayo ay merong claim doon, meron pang ibang mga bansa, nandyan yung Malaysia, Vietnam, pati Indonesia, merong pinoprotektahan doon, Brunei, at of course Taiwan. Alam niyo, isa sa mga nabulaga tayo rin sa sa Mischief Reef. Nagkaroon na ng struktura kaagad yan noong 1995 na hindi natin na-discover kaagad. Nung nag-react tayo, nagprotesta tayo, bakit mayroong mga struktura, ang nangyari ron, nagpaliwanag ang China, sinabi hindi, silungan lang ng aming mga mangingisda yan. Pwede naman mangingisda kasi naman doon sa mga area yun eh. So, yung nasundan natin na hindi naman ganun lang dahil sa nagkaroon ng mga konkretong mga struktura, tapos merong mga radar pa, etc. It was obvious that they were making permanent structures in our exclusive economic zone. Kaya nung ako ay nahirang na Secretary of Defense na ni Pangulong Erap Estrada, isa sa mga in-address namin problema ay itong issue ng Scarborough at saka issue ng South China Sea, West Philippine Sea. Alam mo, nag-uusap kami sa command conference. Sabi ko sa kanila, alam natin na napaka-importante ng presensya doon sa South China Sea. Yung tinatawag na domain awareness at situational awareness, dapat alam natin kung ano nangyayari doon. Ano ba magagawa? Mag-isip nga kayo then after that, they left. Bumalik sa akin yung Navy. Ang sabi ng Navy, meron tayong mga LST, landing ship tanks. Ano ba yung LST? Alam mo, DJ, at saka, ako naman hindi military man. I'm a civilian. But I have been studying very carefully for 6 years during that time. Chairman kasi ng Defense Committee ng Senado noong araw eh. Sabi ko, hindi ba yan ang ginamit natin noong World War II, yung landing ship tanks? Sabi niya, oo. Anong plano niyong gawin? Merong generator yan, merong quarters yan, merong Ang gagawin natin, magsasadsad tayo. Sasabihin natin aksidente. Tapos yun ang i-resupply natin, ayusin natin, i-maintain natin na kung merong problema, i-repair, etc. Meron na tayong working outpost. Ayun. So, Ted, DJ, sadsad na. Sabi ko nga nung naging successful yung isa, sabi ko, sige, mangyari to, hindi lang, isa lang. Meron pa ba tayong may sadsad? Meron pa. Okay, nagsadsad din later on doon sa sa Scarborough Shoal. Sabi ko, maghanda pa kayo ng iba pa, mga 3 o 4 pa. Sabi sa akin, nung flag officer ng command, sabi niya sa akin, sir, paano niya natin papaliwanag yung aksidente? Sabi ko, kayo ba naniniwala na yung sinasabi ng China na yung kanilang struktura silungan lang ng kanilang mga mangingisda?
Hindi yan. Pareho na tayo magbobulan. Pabayaan mo kami mga politiko magsalita. Sabi ko, that's how we got. Okay, sige po. So, Senator Orly, anong eksaktong petsa ito, mga panahon ito, at anong taon na sinadya nating ipasadsad ang BRP Sierra Madre? 1999. Okay, 1999. And that time, sir, ano ang naging reaksyon officially ng China? Protesta rin sila. Tapos nagagalit sila. Sabi ba, teritoryo namin yan eh. Sinasabi nila. Tayo naman, sinasabi rin natin, under the United Nations Convention of the Law of the Sea, it is very important. Pero hindi na lang sinasagot yung legal eh. Kaya later on, ang nangyari niyan, nagkaroon ng EDSA 2, na bago mag-EDSA 2 pa lang, talaga ng pressure, lintik ang pressure nila, gusto nilang kung lahat ay ginagamit, diplomatic pressure, economic pressure, para iurong natin. Sa halip na iurong, nagdagdag tayo ng isa pa. Ngayon, pagkatapos yung isa, later on, inurong yon over my objections. Alam mo yun, madalas kami nagme-meeting sa gabinete, yung tinatawag na Cluster E. Cluster E yung security. Security cluster. Alam mo that DJ, alam mo, hindi public yun eh. Madalas kami magsagutan ni Secretary Siason. Nagdedebate kami, hindi naman galit yun. Nagdedebate kami. Na-assert ko na hindi pwedeng wala tayong presensya. Hindi daw, pine-pressure tayo, pero sasabi ko, alam mo, dapat yan pala, yung bantayan yan eh. Being there is the most important thing. You have to have our presence because we can, tapos nahuhuli namin yung mga mangingisda nila. Ang totoo, sabi ko, bakit tignan niyo yung maigi yung mga mangingisda? Walang matandang-matanda, walang batang-bata. Tapos lahat sila may radyo, may ginagamit nila yung pag inaral mo yung ni Mao, yung legacy ni Mao, people's war, protracted war. Ngayon, asymmetrical, yung bang mas malaki yung kalaban, mas maliit ka, pero meron ka nagagawa. Sabi ko, ginagamitan na tayo ng mga guerrilla tactics. Pwede rin natin gawin sa kanila yun eh. Hindi naman makikipagpulo eh. Senator, saan yung ating iniurong? Yung pangalawa kamo na supposed to be a post din natin dito sa West Philippine Sea, saan yung inurong natin? Scarborough. Sa Scarborough. Okay. Kala mo kung hindi inatras yan, talaga it was laking debate yan eh. Ngayon si Secretary Siason, sinasabi niya hindi magkakaroon ng ASEAN meeting dito sa atin summit meeting at kasama China. Hindi pupunta si Su Ringji at ang yung presidente ng China kung yan ang kondisyon nila. Ang sabi ko, alam niyo ninyo, noong araw, ginawa na sa amin yan eh, noong panahon ni Cory, na pinauuro, hindi raw mag-a-attend si Mahathir ng presidente ng Prime Minister ng Malaysia. Sinasabi hindi raw mag-a-attend ng kung hindi natin i-atras. Biglang hiningili yung Sabah claim. Maganda yung sabi ni Leti Shahani eh. Nung nagdidiskusyon kami sa Senado niyan eh. Ito yung diskusyon na hindi public hearing ito. Sabi sa amin ni Leti, for what? Anong quid pro quo? Ano ibibigay sa atin? Dahil sa bakit natin binibitiwan ng ganun-ganun lang, attend lang si So, we stood our ground. Talagang Opo. Sige, so, Senator, nung panahon po na ating pinasadsad yung BRP Sierra Madre dito po sa dito po sa Ayungin Shoal. That time, gaano na kalawak ang development sa Mischief Reef ng China? Well, hindi, nagsisimula pa lang. Nagsisimula pa lang. Hindi na katulad ngayon na, hindi lang Mischief Reef. Ito na yung mga struktura, tinayo na, at saka nagtayo sila ng mga base. Yung magsabihin, pakapala na talaga, gigitan, naisahan tayo eh. Wala kasi tayong continuity eh. Hindi tayo nag-iisip ng pangmatagalan at pangmalayuan eh. Ang hindi
dapat yan iintindihan natin ano ba strategiya natin, ano bang pamatagalan natin plano dito. Opo. Chinese, sabi ko lagi sa mga estudyante ko, the Chinese, sa kanila, sa DNA nila, nandun yung structural, yung strategic planning. Dahil sa kung tignan nila yung sibilisasyon nila, hindi daang taon, libong taon, milenya ang kanilang bilang. Opo. Sige. So, kumbaga naisahan nga tayo, nagsimula sila sa silungan lang daw ng mga mangingisda at naalala ko nga that time, ang balita din is kahit na sinong mga mangingisda sa alimang bansa pwedeng sumilong dito. Yung pong kanilang dating press release, di ba? Yun ang kanilang press release eh. Anyway, so nung panahon po yun na nagsisimula pa lamang sila, itong ating paraan nga, nang sa ganun, we can establish our post here. Kumbaga, amin ito, klaro ito. And that time po, wala pang UNCLOS decision. Pero that time identified na ang mischief reef na bahagi po ng 200 nautical miles exclusive economic zone ng Pilipinas. Ilang protesta nung panahon po ni Pangulong Erap ang ginawa ninyo officially against China sa kanila pong pagkubkob sa mischief reef? Hindi ko na mabilang nung mga panahon hindi ako masyadong alam ko nagprotesta kasi importante yung pag meron silang ginawa on the record ka, sinasabi mo, oy, hindi ako nag-agree dyan, kino-contest namin yan. Mali yung sinasabi nila, later on, binigyan tayo ng tinatawag sa English na false dichotomy. Na huwag natin guluhin yan, hindi natin kaya, kinakailangan bigyan na lang natin sa kanila o pabayaan na lang natin sila. That's ang sumusumpa tayo bilang opisyal ng pamahalaan na proprotektahan natin ang ating saligang batas. Yung sumpang yan hindi maliit na bagay yan. We swear to protect the territorial integrity, the sovereignty, yung soberania, and we protect the people. Kasama din yung ating food security, pagkain natin, source sa ating mga, kung nagproprotekta tayo ng kalupaan natin, pati yung maritime resources, dapat conscious tayo. Well, archipelago tayo eh. Opo. So, Senator, ngayon, eto na, no? Bagamat hinahamon nga ng nila Gibo, no? Itong maging DFA, itong taga-China na nagsasalita na meron kaming hawak na kasunduan aalisin nyo yan dyan eh. Nung panahon po ni Pangulong Joseph Estrada, during your term as Defense Secretary, meron bang ganon? Kasi ngayon may mga iba nagsasabi, panahon daw ni Pangulong Erap ito ipinangako o may kasulatan daw ng mga ganon na tayo ay nagboboluntaryong aalisin tong BRP Sierra Madre. Alam mo, ang sasabihin ko lang yung alam ko lang, no? Kasi naman ang departamento ko noon ay Department of National Defense. Nakatulad na nasabi ko, madalas kami magkasalungat ng paniniwala at posisyon ng Foreign Affairs Department. Itong proyektong ito, itong pagsasadsad, aprobado yan and suportado ni Pangulong Erap Estrada. And he was aware of the fact na hindi lang isa ang plano natin, several. At yun ang parang meron tayong ready-made outpost katulad na nasabi ko. Ngayon, binalikan ko yung mga record. Isa sa mga dapat natin basahin libro, yung libro ni Marites Dangilan Bitugi, yung Rock Solid na untitled, How the Philippines Won Its Maritime Case. At dun sa kanyang sa isang chapter niya, nauukol dun sa isyong ito. Kinukote niya si Joel Monte na National Security Advisor at dating general. At sinasabi niya rito, there's something happened during the earlier administration na yun na nga, may plano magkaroon ng lighthouse sa Scarborough Shoal. Pero inobjectan yan ni Foreign Affairs Secretary Domingo Siason, si Jun Siason. Siya rin ang Secretary of Foreign Affairs na iwan ng previous So tuloy-tuloy siya sa amin. And I remember dito sa quotation ito sa sinabi ni Joel, sabi, I learned that Jun Siason was nurturing plans to vie for the post of Secretary General of the United Nations and that China would be an important endorser. I'm not accusing him, no. I'm just quoting this book of a respected journalist, Marites Dangilan Bitog. And naalala ko nung panahon namin
medyo tinutukso-tukso si Jun Siason. Pag nagkakabili ka, mayroong mga bumabati, Mr. Secretary General. Ang conclusion dito, merong na I don't know if it is. Opo. And sumalangit nawa ang kaluluwa po ni former Secretary Siason. Opo. So, Senator, wala nga naman, naniniwala ba kayo? Naniniwala ba kayo sa China? Sa kanilang sinasabi ngayon na may hawak sila? Kasi, alam nyo... Kahit na may hawak sila, kung ino-object ka natin, we can change our mind. Okay. Ang masama nga lang sa atin talaga, hindi tayo consistent. Isa sa lagi kong sinasabi, paulit-ulit nga, para akong sirang plaka, lagi kong sinasabi sa mga estudyante ko, of course, yung mga problema ng pamamahala natin, corruption, maraming mga iba pa. Pero the real problem, one of the biggest problems is continuity. Sapagkat wala tayong strategic plan, hindi natin itinutuloy. Pag nagkaroon ng pagbabago ng administrasyon, iba na naman, etc. Puro tayo umpisa Puro tayo, hindi natin tinutuloy yung ginagawa natin. And this is a very sad thing about it. Diyan tayo, ngayon, mabuti na tayo, consistent tayo ngayon. Pati ang maliwanag dapat ang kakampi. Tapos malabo pa rin sa akin ako, Ted, DJ. I've been objecting lately to yung posisyon ng ating sa foreign affairs. Kasi sinasabi natin, ang ating bansa, kaibigan na lahat, friends to all, and enemies to none. Wala tayong kaaway. Alam mo, may kasabayan sa mga naukol sa tao, no? If a man has no enemies, he has no principle. Walang ipinaglalaban ng taong yan. Ang sabi nga ni Aristotle, dapat tandaan natin Aristotle na source of wisdom from the Greek. Ang sabi niya, a friend to all is a friend to none. Pag gusto mo, kaibigan mo lahat, di dormat ang kalala, magiging gagawin ka, aapihin ka ng iba't ibang tao. Yung mga bansang gano'n ang posisyon, dapat may pinaglalaban ka. Pinaglalaban mo yung tinatawag sa English na core national interest. Yung nasa kaibuturan Ang China, maliwanag na maliwanag. Lagi kong sinasabi ito na doon sa mga nakikinig sa atin, naaalala nila, lagi kong sinasabi. Sabi ng China, core national interest namin, amin ang Tibet, 1950s, sinakop yun. Amin ang Taiwan, sabi, traditionally, amin talaga yun. Tapos, yung buong South China Sea, amin yan. Naniniwala kami doon sa 9-dash line. Meron ng ruling ang International Arbitral Court. Pahagi na ng international law yan nakikita natin. Wala silang pakialam dyan. Bakit tayo titiklop? Hindi naman tayo naghahanap ng basagulo Pero kung ikaw, singhalang ka lang, naalala ko, nung bata pa ako, laking depressed area ako maraming suntukan sa sabi, tinutukso-tukso ka, etc. Tapos, hipoy mo yung niya. Tapos, ka na. Kinakailangan nakikita nila lalabang ka, kakasa para medyo andap sila. Pero pag ikaw ang yung kaibigan mo lahat, etc. Sige ba, pababayaan mo, hindi ko kami nakikiaway, pasensya na kayo sa amin. We're thinking small. We should not think small when it comes to our basic rights. Senator Orly, dito ngayon sa water cannon na ginagawa ng China sa ating supply mission, na kinomission nga kasi hindi pa pwede malalaking barko doon ng Coast Guard kasi sasadsad. Ano ang pinakamagandang tugon dito ng Pilipinas ngayon? Kasi as of now, wala pa silang panibagong schedule ng resupply mission kasi nga daw ang China tinitiktikan sila at aabangan na naman sila. Alam nyo, walang isang solusyon dyan at may mga bagay na hindi natin malulutas kaagad. If you cannot solve a problem, what can you do? You can manage it. Ayusin mo lang na tuloy-tuloy. Nasabi ko kanina, yung hindsight, insight, saka foresight. Okay? Alam natin, pang matagalan, kinakailangan, marami tayong dapat gawin dito. Pero ang pinaka-importanting dapat gawin natin ay unawain na ang ginagamit sa atin ay yung tinatawag na political warfare.
Talagang hindi militar lang ang labanan dito. Tayo'y ginigit-git sa iba't ibang mga bagay. Pwede tayo madali sa ekonomiya natin. Ngayon, ang mga gera, ang gera ng between Russia and Ukraine, kasama yung US, ang isa sa mga ginagamit nila ngayon ay yung tinatawag na economic sanctions. Yung mga export nila, etc. Nagiging tools of ikalawa, ngayon ay cyber warfare. Ang dami ng ang China nagtatatag all over the world ng mga critical areas, sa mga critical areas. Nagtatatag sila yung mga tinatawag na Confucian Institutes. At ginagamit nila ang cyber space para ipropagate yung kanilang Kaya maraming tagasagot yan, maraming nagtotroll yan na baka kung kinikriticize mo. At sila, yung sarili nilang mga mamamayan, talagang iniipit nila. If maganda ang analysis natin, nakikita natin, asymmetrical yan. Dehado tayo. Pero, yan din ang prinsipyo nung araw ni Mao Zedong nung nilalabanan niya si Chiang Kai-shek. Si Chiang Kai-shek, kakampi niya, Amerikano, merong mga komentaryo. Samantala siya, People's War, warriors by day, farmers by day, warriors at night. Yung bang meron sa milisya. Dapat meron din tayong milisya. Dapat kung hindi tayo ginagamitan ng Navy pero ngayon sumusulpot na yung Navy. Ang ginagamit nila Coast Guard. Sa atin kahit yung media coverage etc. dapat tama yung ginagawa natin Tapos mag-create tayo ng gusto niyo ng ROTC, gusto niyo ng reserve force, maggawa tayo ng reserve force na Navy. Ang mga mangingisda natin, i-train natin, bigyan natin ng mga radyo, nalalaban nila kung saan yung patrol. Makakapangisda tayo, dandun tayo dapat Ngayon, hindi tayo makapangisda kahit na sa pinakamalapit na Scarborough Shoal. Okay. Dehado tayo talaga lagi. Sige po. So, tama itong track ngayon na tinatahak nila Secretary Gibo Teodoro at ni General Browner na una, yung pag-train nga daw po sa ating mga sibilyan, na mga mangingisda bilang bahagi po ng ating bantay dagat, if I may use the term. And of course, matanong ko na lang to diretso, yung EDCA sites na pinadadami ngayon nitong si Secretary Gibo. At of course, sa approval din po ng Presidente. Yeah. Actually, sino ba kakampi natin? Sino ba sinasabi natin na kaibigan natin? There are no permanent friends, no permanent enemies, only permanent interests. Yun ang napaka-importante. Dapat define natin ang interest natin. Tama yung, this administration under Gibo's leadership in this Defense Department is doing the things that are right now. We need support. Dapat tayo nakasuporta. Pagdating sa mga bagay-bagay na ang kalaban natin ibang bansa o ginigit-git tayo, at talagang ina-undermine tayo, dapat we should all come together. And yung ating away-away, yung ating magdiskusyon, kailangan niya, nasa demokrasya tayo. Hindi naman tayo katulad ng China na communist, dinesisyon na ng Communist Party, yun na yun. Tumahimik na lahat, etc. Hindi naman tayo gano'n Iba ang values natin And our values are more aligned to a democratic norm. And this is what the U.S. represents. It's not perfect, but it is our only chance now to be able to compete and also face the threat. Okay, so what's your thinking, Senator, dito sa panukala na maglagay na tayo ng structure doon sa Ayungin Shoal? Sabi ho ni Senator Cheese, tayuan ito ng structure na ho natin, permanente, at ganun din, para silungan ng ating mga mangingisda, para ayaw gamitin yung military outpost, pero what do you think kung talagang pondohan natin to sa halip na doon ka sa nabubulok ng BRP Sierra Madre, magtayo ng permanenteng struktura? Alam mo, noong araw talagang we missed many opportunities. Noong araw mayroon ang plano na maglagay ng mga lighthouse. Yun inobjectan nga ng DFA noong araw yan. Ngayon,
Meron mo tayong mga opportunities na nawala na eh. But we can still be creative. We can still be make our presence felt by being creative. Now, ang pinakamagandang nadidinig ko ngayon, and even in the previous past, yung suggestion ni former senior Justice of the Supreme Court, Antonio Carpio. Ang sinasabi niya, alam mo, he has one of the best minds on this issue. Naging abogado naman kasi. Justice of the Supreme Court, matalinong tao talaga yan. Inaral niya maigi itong unang sinasabi niya, mas malaki yung mawawala sa ating teritoryo, yung katubigan, yung maritime resources. Kahit pag samasamahin mo ng isla natin, pitpitin mo together, tapos ihambing mo sa walang kasama rin yung exclusive economic zone natin, yung maritime resources. Doble pa yun, wala sa laki niyan. Kaya kung ganun talaga, napakahirap, napaka-importante na meron tayong presensya. Meron tayong magagawa sa isang banda, kinakailangan na. Yung mga struktura, we can try, pero malaking gitgita na naman yan eh. Sabi ko what's wrong with what we were doing? Bakit hindi natin natuloy? Bakit pag nagkaroon na ng pagbabago ng liderato, parang suddenly, hindi tayo nag-uusap ng maigi, kailangan magkonsultahan tayo. Kayo mga nagkaroon ng karanasan dyan, ano ba sa advice ninyo, etc. Opo. Sige. So, ito lang po, sa panghuling punto ho galing sa akin, except kung may pahabol si Chacha, yung nga pong binabanggit, no, na ngayon ang pinakamagandang exert, no, ng pag-exercise ng ating control, no, dito sa ating karagatan, mag-drill ka na ng oil. Gawin mo na ito. Kasi if you recall, yan ang suggestion ni Justice Carpio. Simulan na natin yung kasi paubos na yung malampaya eh. And 40% yan ng requirements, energy requirements ng Luzon. So, importante na isalang na natin yung and nando na yun. Tayo nanalo na rin sa desisyon. Pero ang problema dyan, Senator Orly, yung PXP energy, no, ito nag-explore, di ba hinaras din ng China's Coast Guard, if you recall? Kaya sila umatras. And that time, panahon nila Cusi, pinahinto yung exploration ng oil dito sa Reed Bank, which is clearly is within our economic zone. Talaga, yung bang inuunahan natin, nauunahan tayo ng takot eh. Nauunahan tayo ng ayaw natin na hindi naman tayo naghahanap ng basagulo, pero importante rin, you must show that you're ready to fight also for what you own and what is legally yours. Kung hindi, they will walk all over you. Talagang gagawin kang doormat. Kaya na interest ang importante. Okay. So tama po ito, Senator Orly, na ngayon pa lang talaga ang gobyernong kasalukuyan ay simulan na at payagan na itong oil exploration sa ating karagatan, and then bigyan ng katakot-takot na escort nang sa ganun with full media observation para kahit papaano matakot itong China sa kanilang gagawing pangharas sa atin dahil ang buong mundo ay makakaalam sa kanilang ginagawang pang-api. At saka maliwanag naman ang sinasabi ng US na kasama ang South China Sea doon sa Pacific na binabanggit doon sa previous agreement sa ating Mutual Defense Treaty. Ngayon, aside from that, napaka-importante na isipin natin na hindi lang yon, any attack on any public vessel, kasama na yung kasi hindi natin dinidokumisyon kahit nagutay-gutay na yung mahina talaga tayo sa maintenance. Dapat maintain, pero ando na yun eh. Kahit gutay-gutay na puro kalawang na, that's still a commissioned vessel of the Philippine Navy. Any attack will trigger the provisions of the Mutual Defense Treaty because it is an attack on one is an attack on the other. Okay, sige. So, klaro yan. So, Cha, ikaw ba may tanong kay Professor, Senator, Secretary Orly? Yes po. Secretary Orly, gaano ka-importante ang role naman ng Bansang Amerika dito po sa ipinaglalaban natin ngayon? Yan ang kakampi natin ngayon. Kasi, alam mo,
isa sa mga dapat natin maisip, tayo ay nakatali sa pamamagitan ng we are tied by geography. Hindi naman natin maiuurong yung Pilipinas. Huwag masyado malapit sa Taiwan. Talaga kahit anong mangyari dyan, etc. So that it is important that sa isang alyansa, meron kang gusto mo proteksyonan tayo, pero kinakailangan tumataya ka rin. Hindi pwede yung okay lang sa atin yung tapos wala rin sa pagdating ng bakbakan, pagdating ng panganib, hindi kami kasama diyan, etc. Hindi, wala naman may gusto ng giyera Hindi naman ganoon kadali. Kasi tayo masyadong ginagawa sa atin piliin yung extremes. Nakikita mo naman ngayon napakagandang pag-aralan ang nangyayari sa Ukraine. Ang Ukraine ay mas ang kanilang militar ay hindi kasing laki at kasing lakas ng Russia. Russia. But they are able to stand up in the face of a more modern superpower, no? Yes. We can do that. Kasangga nga natin na rito it's still the best equipped armed forces in the whole world, the United States. And we share values, pareho tayong kapitalista, free market ang ekonomiya, pareho tayong naniniwala sa eleksyon at naniniwala sa sariling kinabukasan. We create our own futures. Okay, sige po. So, Senator Orly, thank you so much. Ang dami hong ngayong reaksyon sa ating pinag-uusapan and ito po ay napaka-importante na ating malaman ang kasaysayan po nitong ating pinaglalaban na BRP Sierra Madre na ito sa Ayungin Shoal. And of course, sabi mo nga, ang iyong aral po sa atin, sabi mo ay hindsight, insight, and foresight. Hindsight muna, yung kasaysayan. Hindsight. Maintindihan mo yung kasalukuyan, yung insight. And then you can project forward, that's foresight. All right. Sige, medyo maaraw na. Tutuloy ko na yung paglalaba ko. Salamat, Senator Orly. Mabuhay. Thank you. Thank you very much. Opo, salamat na marami. Si Senator Orly Mercado po, dating Defense Secretary at ngayon nga po ay profesor, no? Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.